2025 pinakabagong Koreanovlang serya. Pinagbibidahan nina Park Bo-gum at Kim So-hyun ang good boy, handa nang magpakilig. Siya ay isang sikat na Olympic gold medalist, si Yoon Dong-ju. Ngunit dahil sa pagtanggi niyang sumunod sa utos ng kanyang coach na magpanggap na natalo, sinadya siyang sinisiraan, at sinabing gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot bago ang laban. Dahil dito, si Dong-ju ay nahaharap sa kontrobersya. Kahit na 2 taon siyang nagdemanda, para mapatunayan ang kanyang pagiging inosente, ang atensyon na ng mga tao ay lumipat na sa iba. Ang katotohanan ay hindi na mahalaga sa kanila. Pero hindi sumuko si Dong-ju. Dahil sa pagiging isang Olympian, tinanggap siya sa Riot Control Unit. Ngunit dahil sa pagiging matapat ni Dong-ju, hindi ko matanggap na ang mga kasamahan ko ay palihim na tumatanggap ng suhol. Kaya't binugbog ko sila. At dahil doon, naging isang outcast ako. Para mabayaran ang malaking halaga ng medical expenses ng mga binugbog kong kasamahan, ipinangako ko ang mga medalya kong simbolo ng karangalan. At dahil din sa away na yon, ibinaba ang posisyon ko at inilipat sa ibang istasyon ng pulisya. Samantalang ang taong sumama kay Dong-ju, siya pala ang dating coach niyang si Gao Won-jae. Kasabay nito, si Hana, na nakakuha rin ng gintong medalya sa Olympic shooting, ay naging pulis din sa pamamagitan ng special recruitment. Pero pinagpicturean siya ng hepe bilang image ambassador ng istasyon. Pero ang gusto ni Hana sa pagsali sa pulisya ay makapasok sa search and rescue team para makalabas din siya ng opisina at makapag-field work tulad nila. Pero paulit-ulit na tinatanggihan ng hepe ang kanyang aplikasyon. Isang araw, ang isang mabangis na grupo ng mga kriminal na Golden Rat Gang ay pumasok sa lungsod. Agad na nagtipon ang himpilan ng pulis para sa isang emergency meeting upang pag-usapan kung paano sila huhulihin. Gusto sanang sumama si Hana, pero hindi siya makasali. Maya-maya lang, isinagawa na ng pulisya ang pag-aresto. Sina Dong-ju at Won-jik ang namamahala sa paglilikas ng mga tao sa paligid. Naka-plain clothes ang mga pulis, nagpapanggap na mga negosyante, o kaya'y mga mekaniko. Inatrack nila ang isang miyembro ng Golden Rabbit Gang. Sinundan nila ito para mahuli ang buong grupo. Ngunit biglang sumabog ang bahay. Nagulat ang lahat. Agad kong naunawaan na sinusundan na pala ako ng mga pulis. Nagmamadali akong tumakas. Habang tumatakas ay nagsumbong pa ako sa boss ko. Lumabas si Jin-2 para tignan ng marinig ang sigaw. Nakita niyang puro pulis ang kalye. Dali-dali siyang tumakbo. Sunod-sunod niyang tinawid ang ilang kalye. At sadyang malas, napadpad siya sa pinag-ihihan ni Won-jae. Kakalabas ko pa lang sana para hulihin, ay sinipa na naman ako papasok ni Jin-yeon. Tapos tinakpan pa ng tabla. Nang dumating si Dong-ju para hanapin si Won-jik, nakasalubong niya si Jin-2. Nag-away silang dalawa. Nasagi siya ni Dong-ju. Tapos ginamit pa ang isang over-the-shoulder throw. Sumasakit ang dibdib ko. Nakita kong tatakas na si Jin-yeon. Mabilis na hinawakan ni Dong-ju ang paa nito. Mahigpit na niyakap para hindi makatakas. Sipa ng sipa si Jin-yeon kay Dong-ju. Nakita ni Jin-yeon na nawalan na ito ng malay. Mabilis itong tumakas. Dahil sa pagkakataong ito, nakatakas si Jin-yeon. Sinigawan ng kanilang supervisor ang mga tauhan ng search team. Nakita nila ang 2 taong nakatayo sa gilid. Ibinuhos nila ang kanilang galit sa dalawa. Sinisi nila si Dong-ju dahil sa pag-aaral niya ng self-defense. Dumating na nga si Kim Mayon sa harapan nila. Pero hindi pa rin nila nahuli. Pasensya na sa nangyari. Pero huwag naman kayong masyadong mahigpit sa mga kasamahan niyo. Hindi naman sinasadya. Mga kasamahan, tigilan nyo na ang pagbibiro. Kayo ay pumasok dahil sa backdoor. Huwag kayong umasta na para kayong isa sa amin. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanata?